Okay, nais ko pong pag-usapan po natin yung siyempre 'no, yung mahalagang, katotohanan na kailangan po nating malaman. At hindi lamang na malaman, kundi dapat nating or kailangan nating matutunan. Okay? No, na bawat isa sa atin 'no, na mananampalataya. Okay? Bata man 'yan o matanda, bago man or matagal na sa pananampalataya, no, kailangan po nating malaman at matutunan po ito, no, how to move forward in faith. Amen? Sabihin nga natin, how to move forward in faith. Amen? So, ang buhay Kristiyano po ay hindi po yan tungkol sa pag-steady lang or pagtigil lang. Kristiyano ka na, okay na. Okay? Hindi po yan patungkol po sa bagay na yon, yung nag stay ka na as a Christian. Okay? Hindi po ito pamumuhay o pag-stay din natin sa tagumpay ng nakaraan or sa tagumpay na nakamit natin, no? Ng ating nakaraan, okay? At hindi rin ito yung pagkulong, okay? Yung talagang na-paralyze tayo na hindi na tayo maka-move forward, no, doon sa ating mga pagkabigo. Ano, yung ating mga nakaraan. No, alam ko, no, lahat tayo ay dumanas sa pagkabigo. Okay? Sino ba hindi rumanas pa ng mga pagkabigo sa buhay? Lahat tayo, mayroon tayong naranasan. Okay? And yung isang pamumuhay, no, sa Christian is hindi po yun siya nakakalugod sa Panginoon Diyos. Yung parang hindi na tayo naka-move doon. Nandun na lang tayo palagi. Okay? Kumbaga parang na-paralyze tayo. So the Christian life is a journey. Amen? And prepare na, no? And a daily walk with God. Amen? No? Naniniwala ba kayo doon? A Christian life is a journey. A daily walk with God. Hindi po yan minsanan yung ating pagka-Kristiyano. Okay? This is ano po ito? A daily walk with God. Amen? So, ito po mga kapatid, ang ating talata po ay sa umagang ito na pag-uusapan natin sa Philippians 3:12 to 14. And napamagat po natin is yung moving forward in faith. Okay? So, basahin po natin. Basahin po muna natin ito. Sige po. Say, no? Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. And 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me, heavenward in Christ Jesus. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang kay ganda na ipinagkalob niyo po sa bawat isa sa kapahingahan. Sa araw po na ito, Panginoon, sa kabila ng aming mga kapaguran, Lord, nandyan ka, Panginoon, para magbigay sa amin ng kalakasan. And salamat po, Panginoon, sa salita na inihanda mo sa bawat isa ngayon, O God. Naniniwala po kami na meron ka i-reveal, Panginoon, sa bawat puso po namin. Meron kang gusto ituro sa amin, Panginoon, sa puso po namin, Panginoon. Sa buhay po namin, O Diyos. Kaya, Lord, gabayan niyo po kami at samahan at bigyan niyo po kami ng kalakasan na ito po yung matutunan namin. And unang-una po sa lahat, Panginoon, ay kami po ay lumalapit po sa inyo ng buong puso, papakumbaba, Panginoon, at humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan, sa aming mga naiisip, nasasabi o nagagawa, Panginoon Diyos. Patawarin niyo po kami, Ama. And naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na Ikaw lamang ang Diyos, Panginoon, na makakapagpalinis ng aming buhay, Panginoon, pag kami po ay talagang genuine na lalapit sa inyo, Panginoon. Kaya Lord, samahan niyo po kami sa pag-aaral na ito at bigyan niyo po kami ng puso na teachable heart, Panginoon Diyos, upang lahat ng salita mo ay hindi namin pipiliin, Panginoon, kung ano lang po ang dapat naming
or gusto lang naming marinig, Panginoon, kundi yung nais mo na nasabihin sa aming buhay, Panginoon. Salamat po ng maraming marami, Panginoon. Ingatan niyo po kami at gabayan at patuloy na ikaw ang siyang malugod at at ang siyang maluwalhati namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Okay, so yun. Moving forward in faith. Thank you po. So, okay, sino ba nagsumulat nitong Philippians? Si Apostol Pablo. Amen. So, maaari pong may mga, no, sa atin dito ngayon, may mga taong maganda ang simula, no, as a Christian, pero maaga pong huminto. Okay? May mga tao din naman, no, na tapat po ng iilang taon. Tapat po sila ng iilang taon. Ngunit napagod. At may iba naman din po na naging komportable na, no? Kung nasaan po sila. Kaya tumigil na po sila sa kanilang pag-usad. Hindi na naka-move forward. Okay? Ngunit malinaw po ang sinabi po sa kasulatan, no? Ang pananampalataya po ay laging paatras. Oh, di ba? Pasulong. Okay? Pasulong. Okay? Dapat no ang pananampalataya po mga kapatid ay lagi pong pasulong. Okay? 'Di ba minsan kino-quote nila or binibigyan nila ng example yung pagiging buhay Kristiyano is parang roller coaster. Pero yung roller coaster, pag ganun lang, pero nagmo-move forward. Amen? So hindi siya paatras. So ang buhay pananampalataya, amen, is move forward. Okay? So katulad ng sinabi ko, may mga maganda yung simula ng kanilang pagiging Kristiyano, pero kalaunan ay maaga po silang huminto. Okay? Meron din mga taong mga tapat naman ng iilang taon or mga iilang taon silang naging tapat, pero napagod. And meron ding iba na yung mga naging komportable na sa kanilang, kung ano sila ngayon. Komportable na sila doon. Kaya, kumbaga parang wala na silang interest pa na mag-grow. Okay? Kaya tumigil na sila sa kanilang pag-usad. Okay? So yun nga, sinabi po no, na ang pananampalataya ay laging pasulong. Amen? So, si Apostol Pablo po, no? Kung iisipin nyo, si Apostol Pablo, siya po yung masasabi natin, no, as a Christian, na siya yung pinakadakilang Kristiyano. Okay? Amen? Okay? So, siya po yung masasabi natin na si Pablo yung pinakadakilang Kristiyano. Okay? Sabi niya, not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal. So, sa madaling salita, si Pablo po, kumbaga masasabi natin siya yung pinakadakilang Kristiyano, marami siyang nagawa as a Christian. So, kumbaga, sinabi niya pa rin ito. Okay? Si Pablo na ito. Hindi pa tayo nakakalahati sa talagang nagawa ni Pablo as a Christian. Okay? Pero ito pa rin ang sinabi niya. Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal. So, sa madaling salita, I'm not there yet. Wala pa siya doon. No? Wala pa siya doon sa pinaka-finish line. Nasabi niya yon. Okay? So, kaya masasabi ko talaga, ang may karapatan lamang pong magsabi ng sinabi niya na nasa finish line na siya or narating ko na, ay wala pong iba kundi si Pablo. Okay? As a Christian. So, nakita niya po kasi yung nabuhay na Kristo. Okay? Okay? No? At marami po siyang talagang napalago na mga church or na siya po ay nagtanim ng mga maraming iglesia. No? At isa pa, sumulat po siya, no, siya po ng mga maraming kasulatan sa Biblia na siyang ating nagagamit sa ating pag-aaral at naggagabay sa atin, no, bilang mga Kristiyano. Amen? Pero ngunit sinabi niya rin po ito, sinabi pa rin niya yung bagay na ito, I am still pressing on. Amen? No? No? I am still pressing on, no? Amen po, mga kapatid, no? Kaya tandaan po natin, ito si Pablo,
nasa kulungan po siya nito habang sinusulat niya yung talata na ito. So, ibig sabihin, nakagapos. Nakagapos si Pablo dito. So, yung katawan niya nakagapos, pero yung kanyang pananampalataya ay talagang hindi nakagapos. Kasi nasulat niya at nasasabi niya pa yung bagay na ito. Okay? Tayo, hindi tayo nakagapos, pero yung ating buhay Kristiyano, yung ating spiritual, ay nakagapos, nag-steady. Okay? Parang na-paralyze na. So, limitado po ang kanyang kalagayan, limitado yung galaw ng kanyang katawan, pero yung kanyang pananalig sa Diyos ay hindi. Amen? So dito po, ipinapakita po no, na yung talagang katotohanan po dito, no, na ang ating pananampalataya ay hindi po nakabase sa sitwasyon, kundi sa ating, saan? Focus. Okay? Amen? No? Kumbaga, our faith does not depend on our situation. Okay? Saan daw po nagdedepende? No? It depends on our focus. Okay? So, ngayon po mga kapatid, because God is still working in us, every believer must move forward in faith by refusing to live in the past and by pressing on toward God's calling in Christ. Amen? No? So, dahil po patuloy po na kumikilos ang Panginoon Diyos sa atin, no? Kahit hindi nyo ramdam yan, patuloy siyang kumikilos sa atin. Amen? And bawat Kristiyano, mga kapatid, ay kailangan po na magpatuloy. Okay? And magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya. Hindi po hindi po tayo dapat nananatili sa ating nakaraan, kundi dapat po tayong patuloy na sumunod sa kung ano po yung tawag ng Diyos, no? Sa atin. Amen? So sa talatang ito mga kapatid, ay ipinapakita po ni Pablo yung tatlong ugali, no? Yung na kailangan po ng bawat mananampalataya. Okay? Tatlo lang po ang ibinigay dito para wag na yung 20 kasi baka nga hindi natin yung tatlo lang para mas madali natin siyang matandaan or ma-apply sa ating buhay. Okay? So, ito po, no, yung tatlong ugali na kailangan po ng bawat mananampalataya upang makapagpatuloy sa pananampalataya. Okay? Alam ko mga kapatid, ito ay hindi po madali, pero ito po'y kinakailangan. Amen? So una po, no, kailangan po nating i-recognize, no? Recognizing we have not yet arrived. Nandun ka na ba? Bakit ka tumitigil? Nandun ka na ba sa finish line? Yung goal mo as a Christian, ano bang goal natin? Nandun na ba tayo sa finish line? Bakit ka humihinto? Okay? So, dapat po i-recognize natin na hindi pa tayo nakarating doon. Amen? So, sabi diyan, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Si Pablo nagsalita nito no? Na siya ay talagang marami nang nagawa as a Christian. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Amen? So si Paul po, no, begins with humility. Amen? Sa kabila po ng kanyang karanasan, ano, at paglilingkod, no, na si Pablo, inamin po niya na meron pa siyang ilalago. Okay? Meron pa siyang ilalago. Naniniwala siya na meron pang space para sa kanyang pag-grow. Okay? So, alam niya na ang spiritual po na paglago ay habang buhay po yan na process. Amen? So, lifelong process yan. Amen? Yung spiritual growth. Okay? So, isa po sa pinakamalaking panganib po sa buhay Kristiyano, isa po sa talagang pinakamapanganib po sa ating buhay, na kung iisipin po natin na, okay na to, sapat na, okay na ako dito. Sapat na ako dito. Sapat na ito. Ayos na ako. Okay? So, kapag iniisip po nating, nakaabot na tayo, no? Kumbaga, kung yun po ang iniisip natin, kumbaga parang sinasabi rin, kumbaga ginagawa natin doon is tumigil na tayo.
no, sa taimtim ng pananalangin. Okay? No? No? So we stop praying sincerely. Kung sinasabi or iniisip natin yun na nakaabot na tayo or nandun na tayo sa finish line. Or kung sinasabi natin na ayos na ako, okay na ako, sapat na ito. Kumbaga, tumigil na tayo dito, no? Sa taimtim na pananalangin. Amen? And maaaring we stop listening to God's word. Amen? Hindi na tayo interesado. Hindi na tayo gutom. Hindi na tayo uhaw. Okay? Okay lang na hindi na tayo makakarinig ng salita ng Diyos. No? And maaaring we stop being teachable. Okay? Amen? No? Kumbaga hindi na tayo, parang ayaw na nating magpasaway. Ayaw na nating magpa-correct. No? So, kumbaga, ayaw na nating magpapayo. So, maaari ring we stop repenting quickly. Alam niyo ba yan? No? Yung alam na nating kasalanan na natin, pero pinapaabot pa natin ng ilang araw. No? Sa Diyos. No? Sa asawa natin. Di ba? Sa ating kaibigan. Alam na natin na may kasalanan tayo, pero ang tagal nating lumapit at humingi ng tawad. No? Lalo na sa Diyos. Okay? So, and maaari pong humihinto, no? So we stop growing spiritually. Amen? Pero mga kapatid, kapag ni-recognize po natin na kailangan pa rin po natin ng Diyos araw-araw. Amen? Patuloy po niya tayong hinuhubog. Okay? Patuloy niya pong hinuhubog yung ating buhay. Amen? So, meron nga pong, hindi ko na pangangalanan, no, tayong isang kapatid, no, na talagang matagal na po siya sa pagiging Kristiyano. No, aktibo po siya noon, leader, mga awit, tagapagturo. Pero dumating po ang panahon na naging kampante po siya. And hindi na po siya nananalangin tulad ng dati. So, unti-unti po siyang napagod at lumayo. Pero isang araw, mga kapatid, no, sa isang simpleng panalangin, no, sinabi niya, Panginoon, akala ko okay na ako, pero kailangan pa rin pala kita. So doon po nagsimulang bumalik po yung talagang apoy sa kanyang puso. No? At yung humility, yung nagbukas ng pinto sa panibagong paglago, no, ng Kristiyano na yon. Amen? Kaya mga kapatid, let me ask you, no, gently today, no? So, have you become have you become spiritually comfortable? No? Kumbaga, or are you relying more on past experience than present obedience? Amen? No? Or uhaw ka pa ba? Or uhaw ka pa rin ba sa presensya ng Diyos? Okay? Kapatid, tandaan po natin, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Amen? No? Oo. Huwag mong sabihin na yan, gusto mo bang tapusin ka? No? So, hindi pa tapos ang Diyos sa atin, mga kapatid. Amen? No? Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Amen? Gusto niyo bang tapusin na ng Diyos? Ha? So, hindi pa tapos ang Panginoon Diyos sa atin, kapatid. No? Meron pa tayong ilalago. Meron pa tayong i-grow. Huwag ka lang mag-steady dyan sa kung ano yung meron ka ngayon. Amen? No? Kaya, kapag kinilala po natin or ni-recognize po natin, no, hindi pa tayo tapos, is kailangan din po nating matutunan kung ano po yung gagawin sa nakaraan. Okay? And we cannot move, no? And we cannot move forward if we are still living behind us. Okay? So, mga kapatid, no, kailangan po nating, no, i-let go, no, or letting go of the past to press forward. Amen? So, sabi ni Paul dyan, no, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito.
ngunit isang bagay ang ginawa ko. Sabi niya, habang nilimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Amen? No, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. So ibig sabihin nito, mga kapatid, no? Hindi ibig sabihin nito ay literal na nakalimutan ni Pablo ang lahat. Hindi po siya nagkaroon ng amnesia. Okay? Ang ibig sabihin, hindi niya po hinayaang kontrolin siya ng nakaraan, no, ang kanyang future or ang kanyang kasalukuyan. Amen? So kasabay po nito ay may maganda pong katagumpayan din si Pablo. Marami din siyang katagumpayan na nagawa or na experience. And meron din po siyang mga kabiguan. Pero yun nga, hindi niya hinayaan na yung guilt, yung magdikta ng kanyang pagkatao. Okay? And kasabay po nito, yun nga, no, mayroon siyang mga katagumpayan sa kanyang buhay din. Pero hindi rin siya nabuhay sa mga bagay na yon. Okay? Hindi niya sinabi, marami akong naisulat. Okay na ito. Marami na akong nagawa na mga churches. Ako nagtanim doon sa lugar na ganito, ganyan. Hindi siya nabuhay doon. Okay? Kasi kung nabuhay niya rin, pwede na ako tumigil. Titigil na ako. Magre-retire na ako. Titigil na ako sa... Marami na yon. Yung aking napalago, no, or nataniman ng mga na church. So, mga kapatid, maraming Kristiyano po. Alam nyo, maraming mga Kristiyano ngayon na hindi naman talaga sila nagapi or natalo ng dyablo or ng kaaway. Alam nyo kung saan po ang karamihan na natatalo mismo sa kanilang sarili. Amen? Bakit po? Kasi kinukulong po nila ang kanilang sarili doon sa nakaraan. Amen? Kaya minsan napagbibintangan na lang yung dyablo. Kasi inatake siya ng kaaway. Pero hindi. Ikaw na yan mismo. No? So, mga kapatid, meron sa ating mga natatrap, no, doon sa guilt from past, no, sins. Di ba? No? Some are trapped by guilt from past sins. Di ba? And, maaari pong regret, no, over missed opportunities, no, yung pagsisisi po sa mga pagkataong pinalampas. Okay, ano ba yung mga bagay na yon? Yung pagtanggi natin sa mga ministry, yun. Tinawag ka na ng Diyos eh. Tinanggihan mo. Ngayon may ipinalit ang Diyos. Minsan darating sa buhay mo, ako pala sana nandiyan. Amen. Yun po yun minsan. No? And yung sakit po na dulot po ng tao. Okay? Nasaktan tayo lahat. 'Di ba? Ng ating kapatid, nasaktan po tayo ng ating kapwa. Pero yun po ay matagal na. Dumaan na. No? Maaring doon po tayo natatrap sa mga bagay na yon. No? At yung pain na nararamdaman natin sa nakaraan, mga kapatid, yan po yung nag-o-open ng pagiging bitterness po natin. 'Di ba? No? And yung pride in past accomplishment, no? Yung mga nagawa natin dati, no? Minsan po doon po namumuo yung pride na nagawa natin dahil sa nagawa natin. 'Di ba? So, when we hold on the past, we cannot fully step into God's future. Amen? So, alam niyo po ba yung isang runner na pag laging nakatingin sa likod? Ito si Gael kasi, pag tumatakbo, pag may kasunod sa kanya, magmamaraton kasi ito sila ngayong Sabado. So, tatakbo siya. Hindi ko nga alam kung marunong tumakbo yan. So, tatakbo daw sila. Okay naman daw, sabi ng mga teacher niya. So, tatakbo sila. Talagang naano lang ako kasi nung tumakbo kami, hingal na hingal siya. Uy, paano kaya wala. So, anyway, so yung tatakbo daw sila. So, lingon, kasi ito, pag tumatakbo, may lingon sa likod kasi
parang ano ba, ayaw niyang ano. So, na-outbalance siya, natutumba kasi nga pag tumatakbo siya sa likod, nakatingin siya sa likod kung sino yung nasa likuran niya. So, natutumba, hindi siya nakakaayos ng pagtakbo. So, ganun din po tayo, 'di ba? Ang hirap naman, lingon ka ng lingon sa likod habang tumatakbo. 'Di ba? So, ganun po yung mga runner na ganun na laging nakatingin sa likod or tayo bilang mananakbo, no? Na Kristiyano. Kung lagi po tayong nakatingin sa likod, malamang sa malamang ma-outbalance tayo. 'Di ba? No? So, maaari ding babagal ang ating pagtakbo, 'di ba? Kasi nakatingin tayo lagi sa likod, no? And maaring matumba tayo. Okay? So, the only way to finish the race, no, is to keep your eyes forward. Amen? Lagi nga ini-example, 'di ba, yung kabayo, 'di ba? Nakatakip yan dito para diretso. Okay, ang tingin. So, faith always looks ahead. Amen? Hindi po sa likuran. Kaya mga kapatid, saan ba tayo nagfo-focus? Focus lang po tayo kay Jesus. Amen? And wag po tayong mag-focus sa mga mali o kakulangan ng mga kapatid po natin. Amen? Saan po tayo dapat mag-focus? Kay Lord. Kay Lord lang po tayo dapat mag-focus. Dahil siya po yung finish line po natin. Amen? Siya po yung goal po natin. Amen? Kaya wag mo na yung katabi mo ngayon, wag ka dyan mag-focus. Sa Lord ka tumingin. Amen? Sa Kanya ka tumingin, no? Sa Panginoon. Kasi siya ang ating finish line. Siya yung ating goal. Amen? So, no? May mga maaring meron sa atin dito or may mga kapatiran no, na talagang hindi po siya makapaglingkod dahil sa isa po niyang kasalanan or dahil sa isa po niyang pagkakamali sa nakaraan. No? Kumbaga, lagi niyang sinasabi na hindi na ako pwedeng gamitin ng Diyos. No? Nasabi niyo rin sa sarili niyo. Dahil sa kasalanan na patuloy niyong hinahawakan, parang sinasabi niyo na hindi ka magiging effective. Hindi ka gagamitin ng Diyos kasi nga marumi ka. No? Dumating ba, no? Ito, no? May mga tao pa rin nagsasabi ng ganito na hindi na ako po pwedeng gamitin ng Diyos. No? Hindi ako karapat dapat na gamitin ng Panginoon Diyos. So hanggang sa isang araw po, no, napagtanto po niya na kung pinatawad talaga tayo ng Diyos, no? Or kung pinatawad na ako ng Panginoon Diyos, bakit ako pa rin yung humahawak ng kasalanan ko? No? Kung tunay na isinurrender mo ang iyong buhay o lahat ng kasalanan mo sa Panginoong Hesus, amen? Pinatawad ka na ng Diyos. Amen? So nung bitawan po niya, no, yung kanyang nakaraan, no, nagsimula po siyang maglingkod muli. Ngayon po ay ginagamit po siya ng Panginoon Diyos para po magpalakas po ng loob ng iba. Mag-encourage ng iba. Doon po yung ano niya, yung parang yun yung gift niya or tukoy niya doon sa bagay na yon. No? Na magpalakas po ng or mag-encourage ng kanyang kapwa mananampalataya. Amen? So, maaari po ang ilan sa atin dito ngayon, mga kapatid, no, still carrying burdens na matagal nang binayaran ni Kristo. No? No, matagal nang binayaran ng Panginoong Hesus yan sa krus ng Kalbaryo. Amen? No, kaya hindi na ikaw, wag mo na dapat yang panghawakan pa. Okay? And others are holding on to old titles, no? Old position, or old seasons. Amen? So, maaaring pong sinasabi po sa iyo ng Diyos po ngayon, mga kapatid, no, na magpasalamat ka. Yes, magpasalamat ka sa nakaraan mo. Pero, huwag kang tumira doon. Okay? Huwag mong hayaan na maparalyze ka doon sa nakaraan. Amen? So, letting go of the past prepares our hearts. Amen? But moving forward in faith also requires a clear direction. So faith is not wandering aimlessly.
So, faith has a goal. Amen? Okay? So, pressing on toward God's heavenly calling. Amen? Sabi niya, no, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. Amen? So, yan no? Maaring iilan po sa atin dito mga kapatid ay rumaranas po ng iba't ibang uri po ng hamon ng buhay. Amen? No? At dumaan po sa mga matinding pagsubok. Yung sakit, yung walang-wala talaga, at yung iba po sa atin dito ay baga nahuhusgahan pa. Di ba? So masakit po, no? At hindi po madali yung mga ito. Pero, mga kapatid, patuloy lang po tayo. Amen? Patuloy ka lang. Sabihin mo sa katabi mo, patuloy ka lang. Amen? Patuloy ka lang. No? Minsan po, hindi man po natin alam bakit po pinahihintulutan po ng Diyos ito. Pero alam po natin na mabuti po ang kanyang layunin. Amen? Kaya sa iyong pagtitiis, no, may mga nagtitiis po sa atin ngayon dito, sa ating pananatili, no, pananatili na may layunin, makakamtan din po natin yung gantimpala. Amen? So si Paul po, no, yung motivation niya was not comfort. Okay? Success or recognition. His goal was to honor Christ and finish the race faithfully. Yan po yung goal niya eh, no? Yung maging Christ-like, no? Si Paul. Amen? So parang mga athletes, di ba? Alam niyo yung mga athletes, gumigising po sila ng maaga. Ako, talaga po, kung hindi lang po halata, talagang ako po ay athletes po talaga ako simula elementary hanggang college. Yeah. So, talagang athletes po talaga ako. Kumbaga, training, iba pa naman ang training sa bukid kaysa sa syudad, no? So, humigising talaga kami ng maaga, no? Yung talagang kung mag-practice, practice talaga. And yeah, nakakatanggap kami ng mga sakit sa katawan, mga bagay na 'yon. And not because it is easy. Okay? But because the prize matters. Okay? Kaya ganun yung mga athletes no, nagti-train sila ng ng maayos or talagang sagsagan yung pagti-training nila kasi nga meron silang ini-aim, no, yung prize. Amen. So, yan po in the same way, no, sa atin na mga mananampalataya, kailangan natin mag-press on. Amen? Because God's calling is eternal. Hindi po, tawag dito, hindi po yung year lang, okay? Yan po ay eternal. Amen? So ngayon mga kapatid, tanungin niyo po ang inyong mga sarili, no? Saan ba ako nabubuhay? Amen? No? And ano ba yung talagang pag-move ko, no? Ano ba yung pinipress on ko? Okay? So, tanungin natin sarili natin kung yung buhay po ba natin or tayo po ba ay talagang nakafocus ba talaga sa heaven or nakafocus tayo dito lang sa lupa. Okay? Saan ba yung focus po natin? Sa langit ba or dito sa lupa? Amen? Kapag pinagsama po natin yung humility, no, at yung pagbitiw sa nakaraan at yung ating pagtsatsaga, natutunan po natin kung paano po umusad sa pananampalataya. Amen? Kaya mga kapatid, no, moving forward in faith means admitting we still need God. Amen?
Hindi yung kailangan lang natin ng Diyos pag may sakit sa ating pamilya. Kailangan lang natin ng Panginoon Diyos kasi wala tayong pambayad ngayon. Kailangan lang natin ng Diyos kasi mayroon tayong hinihingi. Kailangan lang natin ang Diyos kasi mayroon tayong gustong mangyari sa pamilya natin, no? Reconciliation. Pero pag okay na, hindi na kailangan yung Panginoon Diyos sa buhay natin, no? Kaya nga sa kanta natin kanina, di ba? Sa lahat ng pagkakataon, no? Diyos ka sa amin. Amen? So, moving forward in faith means trusting Him with our past. Amen? Yan po yung pagtitiwala po sa Kanya, no? Ng ating nakaraan. Okay? Kung kasalanan man yon, katagumpayan man yon, pagkatiwala mo yan sa Panginoon Diyos. Para mabigyan mo ng focus yung ginagawa ng Panginoon Diyos ngayon mismo sa buhay mo. Kaya minsan tayo hindi natin nakikita kung ano yung meron sa ating harapan. Kasi nakatingin pa tayo sa nakaraan. Amen? And moving forward in faith, pursuing His calling with endurance. Amen? Magtiyaga lang po tayo sa kung ano po yung pagtawag sa atin ng Diyos. Amen? At makakamtan po natin yung gantimpala. Amen? Hindi man fair yung trato sa atin ng mundong ito, pero alam natin na may pabor ang Diyos sa bawat anak niya. Amen? Kaya mga kapatid, magtiis lang po tayo kasi ang nananatili, yun po yung mga mananagumpay. Amen? So, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. No? Sabihin po natin ulit, hindi pa tapos ang Panginoon Diyos sa iyo. Amen? Yung kwento ng Diyos, yung kwento mo ay patuloy pang sinusulat ng Diyos. Meron pa siyang gustong ipagawa sa iyo. Meron pa siyang gustong ibigay sa iyo. Meron pa siyang gustong iparanas sa iyo. Amen? Ang pananampalataya po, mga kapatid, ay para po yang paglakad. No? Paglakad po sa isang madilim, pero meron kang ilaw. Amen? Ang mundong ito, napakadilim, pero yung ilaw na meron tayo, no? Hindi man yan makikita, hindi man makita natin yung buong daan sa nilalakaran po natin. Yung ilaw na bitbit po natin, mga kapatid, ay sapat po yan. Sapat po ang liwanag ng Diyos para sa susunod na hakbang. Amen? Kaya mga kapatid, tayo tumayo, mga kapatid, no? Meron mang napapagod, nasasaktan, at gusto na po nilang tumigil sa pananampalataya or tumigil na. Inanyayahan po kayo ng Panginoon Diyos na muli pong magpatuloy. Amen? Awitin po natin, Lord, I offer my life. Hallelujah. Mga kapatid, yung pagpapatuloy po natin, this is not about perfection, mga kapatid. This is about obedience. Amen? Tayo po yung umawit sa Panginoon Diyos. Kaya ngayon, inanyayahan po tayo ng Panginoon Diyos na lumapit po tayo sa Kanyang presensya. No? Na magpatuloy. Kung napapagod ka man, nasaktan, no? At yung nais mo nang tumigil sa paglilingkod at paglakad kasama ang Diyos. Nandito ngayon ang Panginoon Diyos. Presensya ng Panginoon Diyos. Inanyayahan po tayo na magpatuloy po. I-offer po natin yung ating buhay sa Panginoon Diyos. I-surrender po natin yung ating mga nakaraan. Kung meron ka pang mga binibit-bit sa mga oras na ito, i-surrender mo sa Panginoon Diyos. Tiyak na hindi ka niya bibiguin.
Lord, I offer my life. Hallelujah. Before you, oh Yes, Lord, all my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, making them yours. Lord, I offer my Yes, life Jesus. to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to Yes, you, Panginoon Diyos. lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my Minsan life. pawitin natin, Lord, I offer my life. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Minsan pawitin natin. Lord, I offer my life to you. Everything Hallelujah, I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise Yes, Jesus. to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Hallelujah. Ama naming nasa langit, salamat Panginoon Diyos sapagkat pinaalalahanan po kami, Panginoon, na hindi ka patapos sa aming buhay. Panginoon, patawarin mo po kami kung kami po'y huminto. Panginoon, isinusuko po namin ang aming nakaraan, ang aming takot, ang aming kinabukasan sa iyo. Panginoon, bigyan mo po kami ng mapagpakumbabang puso, God. Ng panibagong lakas at matibay na pananampalataya. Ama, tulungan mo rin po kaming magpatuloy sa iyong tawag, Panginoong Hesukristo. Lord, tunay na napakabuti mo sa aming buhay. Lord, simula sa araw na ito, Panginoon Diyos, muli po kaming magtitiwala, Panginoon, sa plano mo, Panginoon Diyos, sa kalooban mo sa aming buhay, O God. Dahil naniniwala kami na wala kang gagawin na hindi makakabuti sa amin, O God. Naniniwala kami, O Diyos, na lahat ng gagawin mo sa aming buhay, lahat ng tinuturo mo sa aming buhay, Panginoon, ay para po na maluwalhati ka, O Diyos, at mabigyan ka ng kapurihan, Panginoon, at para po sa aming buhay, O God. Salamat po, Panginoon Diyos. Kaya Lord, kami po ay magtutulungan at kami po ay magpapatuloy, Panginoon, sa iyong pagtawag sa amin. Hallelujah, Jesus. Lord, ito po ay aming dalangin sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat ng tinubos ng Panginoon Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Purihin po ang Diyos. Amen. Hallelujah. Amen.